time check, 8:08, wala pa rin yung tour guide. Dito talaga masusubukan ang relasyon nyo. So, pero naging which is yung time ng Shimen Station going to Zok. Hi guys! Welcome back to another vlog, and ngayon kakadating lang namin dito sa Taoyuan International Airport dito sa Taiwan, and hindi na ako nakapag-video kanina masyado kasi sobrang inaantok talaga ako. 1 AM gising na kami for our 7 AM flight, so babawi na lang ako sa inyo mamaya. I'll see you guys later! So dito nga pala sa Taiwan, meron na nung arrival card online na pwede kayong gawin. Instead na magsusulat kayo dito sa mga pwede nyo na siyang gawin before your flight para dire-diretso na kayo dito sa immigration. Ayun, natapos na rin po sa immigration. Medyo matagal nga lang, parang mga 40 minutes din yung inabot namin. So, may time pa naman kayo para maggawa ng arrival card in case hindi kayo nakapaggawa before your flight or magsulat na lang kayo. Ang first agenda na namin is itong Lucky Land, since paglabas nyo ng arrival, yun agad yung bubungad sa inyo. So, ito na yung unahin muna namin. So, ito na. Naglag pa. So, tatry naman natin tong isang QR code. Last na to. Dahil sawi tayo, pipick upin na lang natin yung EC card dito sa Unite Traveler counter. Basically, paglabas nyo ng arrival hall, turn left lang kayo, tapos ayun, yun yung nasa dulo na makikita nyong may clock. Doon nyo pipick upin yung mga EC card nyo or yung mga pocket wifi, ganan. So, ayan si ate. Hindi na kami umabot dun sa dulo ng pila. Inis ka na agad niya yung QR code ko, kaya natapos na rin agad kami. Medyo mahaba kasi yung pila eh. So, buti na lang may ganun. Since EC card lang yung kukunin namin. Or ewan ko din. Kasi if pocket wifi, syempre kailangan may testing pa yan. So, una nyo malalampasan talaga tong Bank of Taiwan bago kayo mag-pick up ng mga EC card doon. Pero inuna lang namin yun kasi ang haba rin ng pila doon. Pero dito kayo mag-withdraw using GCash card para better yung foreign exchange. So, dito sa tabi ng pinagkuhanan ng EC card, kakaliwa lang kayo para makapunta sa MRT or high-speed rail. Sundan nyo lang yung mga signages. Tapos, sa basement 2 kayo pupunta para ma-redeem nyo yung ticket para sa Airport Express. I mean, yung express train nila. Hindi yung commuter train. So, dito sa basement 2, dito nyo ma-redeem yung ticket para sa MRT ticket nyo para makasakay kayo papuntang Taipei Main Station. Bale, scan nilang nila yung QR code nyo. Thank you. So, dito kayo pwede bumili ng ticket in case hindi kayo nakapag-book sa Klook. Itatap mo dun sa bilog. Itatap mo yung bilog. Going out.
So, pag yung train na yan, wag muna kayong sasakay kasi lahat ng stop dadaanan yan. So, dapat yung purple na train yung hihintayin nyo para mag-skip na siya dun sa mga majority na mga train stations. Hindi tayo dyan sasakay. So, ito na nga mga kaganapan. Nakuha namin yung Klook Easy Card ng mas mabilis kasi si ate nakita niya kami and then in-scan na lang niya yung QR code namin. So, hindi na kami nakadating dun sa dulo ng pila. And then, dun lang kami natagalan sa pag-withdraw ng pera dun sa Bank of Taiwan. Medyo ang haba ng pila and ang tagal din. So, ginamit ko yung GCash Visa card ko. Nag-withdraw ko ng 11,000 NTD. And ang nabawas sa akin is around 19,522.94 pesos. And then, after naman nun, kinlaim namin yung ticket. I mean, niredeem namin yung ticket namin para dito sa express train ng MTR going to Taipei's main station. Doon sa may kiosk bago kayo sumakay ng elevator going down sa basement 2. Pagbaba namin dito sa Taipei main station, nagbook na lang kami ng Uber para diretso na lang dun sa hotel. Medyo nakakalito din pala dito sa loob. So, dapat alam mo kung saan ka mag-e-exit or kung sasakay ka ba ng line. Alam mo din kung saan platform yan papunta. Ganun. Kasi around parang 1.3 kilometers pa yung hotel namin. May mga dala kaming mga maleta. So, sakit na rin ang ulo ko. Gusto ko na lang makarating sa hotel. So, ito, nandito na rin agad yung Uber namin. Parang wala pang 5 minutes. Nilagay na lang sa unahan yung mga maleta. 9楼到了，开门中，现在上楼。 Good morning guys! Another day, another vlog. Pero hindi ko natapos yung kahapon na naman, unfortunately. Unfortunately, pero kasi nagka-migraine ako kahapon. Kasi nga, wala na akong tulog before pa kami pumunta ng airport. As in, dumaan na yung buong araw. Tapos hindi na rin ako nakatulog. And then, yun nga, umalis na kami ng bahay at 2 AM. And then, dire-diretso na. Kasama na rin dun yung hindi kami nakakain ng breakfast. And then, late na rin kami nakapag-lunch. Kaya, ayun, inatake na ako ng migraine. But anyway, today, we're heading to a Beitou and Yangmingshan National Park. Nag-book lang kami ng tour via Klook. Insert ko na lang dito yung activity na na-book namin mismo. And also, you can use my Klook promo code, Kerbotis sa Klook, to get discounts up to 5 times. Use yun ha. So, worldwide yun. Kahit pang hotel, activities, packet wifi, airport transfer, pwede nyo gamitin yung promo code ko. So, going there, pumasok lang kami dito sa exit 6 ng Ximen Station, going to Zhongxiao Xinsheng Station. Ito. Inano ko na lang sa Google Maps para sure yung lalabasan namin. Parang 15 minutes lang naman yung travel time going there. So, medyo maaga pa naman kami since 8:30 pa naman yung departure doon. Pero kailangan 10 minutes before nandun na kayo. Nakakatawa lagi na lang ako hinihingal pag nag-vlog. Kasi at the same time, nagtitake din ako ng videos for real. So, medyo nangangapa pa rin ako how this vlogging would work out. Kaya, most of the time, hindi ko na lang din natutuloy yung mga bina-vlog ko for today. So, the next day, bumabawi na lang. Tapos, hindi pa rin mo nakakabawi. So, sorry na lang. Para makasakay ng train, ginagamit lang din namin itong Easy Card na nakuha din namin sa Klook. Bali, itatap nyo lang na ganyan and then makakapasok na rin kayo sa turnstile. So, itong Easy Card na nakuha namin, may preloaded na siya ng 400 NTD. So, makakasurvive naman na ata siya ng 4 days kasi mura lang naman yung mga fare dito. And also, magagamit nyo rin siya sa mga 7-Eleven, Family Mart, ganyan, ibang mga bilihan.
baba na kami ng train dito sa may Zhongshan Xinshan Station. Bali, hinahanap na lang namin kung saan kami mag-e-exit. Exit 2 kasi yung meet-up point. So, doon kami papunta kasi doon na nag-aantay yung tour guide namin papunta doon sa Beitou and Yangmingshan National Park. Actually, kaya siyang i-DIY pero medyo madami lang talagang salad. Parang more on sa bus talaga kayo sasakay papunta doon and then paakyat magbabus ulit kayo. And since gusto namin maikutan sila ng maayos and then madami rin kami mapuntahan, nagbook na lang kami ng tour dito sa Kluk. And ang naisip ko, kung mag-DIY kami, dito talaga masusubukan ang relasyon nyo. So, wag na lang muna kasi ilang araw lang din naman kami dito sa Taiwan. So, sinulit na lang din namin. Tsaka malalayo rin kasi yung mga puntahan dito. Kaya, more on, nag-book na lang talaga kami ng mga tour sa Kluk para hindi na kami ganong mangangapa. And para makarating din talaga kami doon and wala nang ligaw-ligaw. Ayan, ito na yung exit 2. Bale, hahanapin na lang namin yung driver. May instructions na kasama dun sa email eh. Hindi ko nga alam kung si Kuya ba to o ML lang. Basta yun. So, andito na kami guys sa labas ng exit 2 and wala pa yung tour guide namin. So, feeling ko kasamahan din namin silang mga nakaupo dyan. So, hintay-hintay lang kami. May Starbucks pala dun sa kabilang side. And then, ito 7-Eleven. Moss Burger. Feeling ko dun namin siya makikita or somewhere. Nanguhula na naman. So, lakad lang kami dito habang wala pa naman. Kasi, wala pa rin namang 8 o'clock. And then, 8:30 kami aalis. Time check, 8:08. Wala pa rin yung tour guide. In fairness, maaga kami. Ang lamig ngayon ng hangin. Kaya medyo makapal yung suot ko. May shirt ako sa loob and then turtleneck. Dapat shirt lang to pero nakita ko nga na malamig ngayon and then mas malamig ata dun sa pupuntahan namin. So, andito na rin yung tour guide. Tinatawag niya yung mga for Yangmingshan. Beitou Yangmingshan. To come here? Okay, same bus. Same bus. Okay. Ano? Sa longer? Yun yung sasakyan naming coaster since small group lang naman kami. And then, travel time is 1 hour daw. O, diba? Cute lang. Parang sa tabi-tabi lang tayo pupunta. Saan tayo, Bin? Ayoko. Dito na. Huwag naman sa harap. So, yung first stop namin is dito sa Thermal Valley. So, kung makikita nyo, may umupusok dito sa likod ko. Ayun na yun, part na siya nito. Pero hindi pa yun yung pinaka, parang ano ba, pinakamalaking nakikita nyo. Sa naglalakad lang kami pumunta doon sa taas. Paakyat yung daanan. So, ready lang kayo ng konti. 45 minutes lang yung tour na to dito sa Thermal Valley. No, Japanese call it beauty soup. So Japanese like onsen, very much. Beauty soup. You can smooth your skin and go for circulation of your body and make you younger. You go Japan, you know, famous for onsen. And this all from underground. Okay, Nakakasmooth daw ng kamay. It's 40 degree. Yeah. Okay, 40. Yeah. Up. So, pwede daw kayong maupo doon kasi mainit daw doon. Under the seat. Okay, if you come out, you can try. Okay, people sit there. Your body will getting warmer. Okay, okay, you can stand there, sit there. Okay. Yeah. Okay.
accident. They build this. So dati daw, wala daw tong fence na to. Pero may naging accident na yung mga bata. Hindi nila alam na 95 degrees, sobrang init nun. Ayun, nilagyan na nila ng fence nung government. Government built it. Okay. May ano, tagging. Ikot lang kami, parang 7 to 10 minutes lang daw pag inikot mo siya. And then medyo ano lang yung weather ngayon, maambon-ambon. Tapos ito, may puno ng, kung makikita nyo, may konting bulaklak. Dito na yung sinasabi nung tour guide kanina na pwede kayong umupo for a few minutes tapos ma-absorb ng katawan nyo yung init. So, ikot lang kami. Ikot lang kami sa kabila. Ayan, upo lang kayo dito for a few minutes. Tapos, ito yung tubig. Hanggang dun siya. Hindi ko alam kung hanggang saan siya. Pero, ayan. Upo lang kami dito for a few. Meron kasing mga parang square. Doon kayo upo. Ayan. Yun yung mga square doon. Para isa-isa kayo. Hindi kayo congested yung upo. So, parang ito yung ginawa namin dun sa Tokyo. Yung sa Toyosu Manyu na may onsen kaming pinuntahan doon. Sa Toyosu Manyu Club na. And then, may hindigaan kami na parang blue light na pang to bring back your energy daw. Ganyan. So, parang ganun ata rin yung ano neto. Upo lang kayo tapos yan, relax lang kayo for a few minutes. Hindi kayo pwede ng sobrang tagal. Pero yung sa Toyosu Manyu Club, mainit yung paghinigaan nyo yung blue light na yun. Ano man tawag doon? Basta, ilalagay ko na lang din dito yung link ng video nung nag-visit kami sa onsen bath. Bale, indoor siya na onsen bath sa Tokyo, Japan. Hindi ko alam kung nakikita nyo, pero may lumalabas din na usok dito sa mga sides nitong inuupaan nyo. Katulad din lumalabas dito. So, ito nga palang Beito Hot Spring is a natural geothermal hot spring. So, hindi siya man-made and green sulfur yung tinatawag nila na parang maaamoy nyo. Kasi pagpasok nyo parang may something na amoy which is amoy sulfur na. And then green sulfur yung term na ginagamit. Bale, 45 minutes lang kami dito sa hot spring and then papunta na kami sa next stop. Kasi parang ang ginawa ng tour guide is mula sa pinakababa, pataas, and then pababa ulit yung route namin. So, ang pinaka-ending namin is doon na sa may Yangmingshan, I believe.